ating pinagdaanan sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa at buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5:06 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaumaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa magandang umaga mga kasama, mga karadyoman. Welcome sa programang Unang Radyo ng Balita. Ngayong malamig, mabasang umaga ng Friday, Gamat Saguna. Ngayon po ay adjust sa buwan po ng July 2026. Kumusta mga ka-idol, mga kasama? Kami po'y umasa na nasa maayos kayong kalagayan at malusog na pangangatawan despite na may mga pagbaha tayong nararanasan dahil nga po dito sa bagyong si Inday. Ang lakas talaga ni Inday, ha? Malawak yung kanyang pinsala dahil nga po dito sa tuloy-tuloy na pag-ulan, mga pabugso-bugso ulan. Akala natin na wala na pero mamaya konti ay bigla pong bubuhos ang malakas na ulan. Sa mga sandaling ito, may mga pag-ambon na namang nararanasan tayo dito sa Cotabato City. Kaninang mga pasado alas 2 ay bumuhos din po yung malakas na ulan. Ingat mga kasama, mga karadyoman, sa inyo pong mga tahanan. Lalo na yung mga nakatira malapit sa ilog, malapit sa mga creek, ha? Dahil baka bigla pong aapaw ang ilog. Dahil nga po sa malakas na buhos ng ulan. Ating partner this morning si Radyoman Danny Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madambal Jr. Ito po yung Radyoman Michael Aswan. Una sa lahat, headlines. Mahigit sa 12,000 na mga pamilya apektado ng pagbaha dito sa Maguindanao del Sur dulot ng bagyong si Inday. Una sa lahat, headlines. Mga M-Dream, Provincial Disaster Risk Reduction Management Council patuloy sa kanilang pagbibigay ng tulong sa kanilang rescue operation sa mga naipit dulot ng pagbaha. Una sa lahat, headlines. Dito sa bayan po ng Gindulungan, yung mga motorista kahapon ay na-stranded pero kinaumagahan medyo nakadaan na yung mga malalaking truck dahil umapaw sa National Highway ng Tambunan ang baha. Una sa lahat, headlines. 7 barangay sa bayan po ng Dato Saudi nakaranas ng pagbaha dulot po ng malakas na ulan. Una sa lahat, headlines. Ilang barangay din po sa bayan po ng Northern Kabuntalan sa Maguindanao del Norte lubog sa tubig baha. Una sa lahat, headlines. 3 patay sa bakbakan o sa search warrant operation ng mga otoridad sa bayan po ng Banisilan sa North Cotabato. Una sa lahat, headlines. 3 mga dating kasapi ng extremist group sumuko sa militar kahapon. Una sa lahat, headlines. 2
Dalawang alkalde ng Lanao del Sur na dating kasapi ng UBGP lumipat na sa Bangsamoro Federalist Party kasamang mga kapitan at formal lang nanumpa kahapon. Una sa lahat, headlines. Dato sa Libo Mayor Sandigan kasama mga konsihal at ang mga barangay chairman nanumpa na rin kahapon sa BFP. Una sa lahat, headlines. DPWH agad na nagsagwa ng clearing operation sa natuklap na asfalto dyan sa bahagi po ng bayan ng Parang. Kanilang sinabi na isang araw lang kasi nila na ilagay ang asphalt overlay na magkaroon po ng pagragasan ng tubig baha sa National Highway ng Parang. Una sa lahat, headlines. Graduation ceremony ng MSU Maguindanao isinagawa sa kabila ng bagyo o pag-ulan kahapon. Una sa lahat, headlines. Balita naman sa National BSP, malugod na tinanggap ang pagbaba ng interbank transfer fees. Una sa lahat, headlines. Food packs at evacuation center sa NCR naka-standby na dahil sa habagat at ng bagyong si Inday. Una sa lahat, headlines. Balita naman sa ibayong dagat, Amerika muling binomba ang Iran. Yung kanilang mga pinagmumulan ng rocket at mga missile. Kaya't asahan na next week o mga susunod pang araw, baka babalik naman sa mahal ang presyo ng gasolina. Una sa lahat, headlines. O radyo, kinig na ng radyo, kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli po isang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman. Welcome sa unang radyo ng balita ngayong malamig na umaga po ng Friday. Gumusta 37 barangay sa Cotabato City na nakatutok po sa 90.9 FM. Siyempre pa sa ating mga Facebook page sa viewer, huwag kalimutan na i-follow at i-like at i-share yung ating balitaan para kayo po updated sa mga kaganapan sa Cotabato City, sa farm at sa buong Pilipinas. Good morning sa mga nagkakape po ngayon dyan sa bahagi ng Mega Market ha. Ang sarap humigo po ng Anas Nitib Ground Coffee. Kapag ganitong malamig ang panahon, mga pag-ulan natin pong nararanasan dulot po ng bagyong si Inday. Talagang napakatindi ni Inday ha. Inday Sara. Bagyong Inday na may international name na Bobby. Napakalawak yung pinsalang kanya pong ibinigay sa atin. Pinadama sa atin itong kaliwat ka ng mga pagbaha dito sa ating kapaligiran. Good morning sa ating mga tendero-tendera ng gulat na karne sa Mega Market sa Bagsakan area. Sa mga driver na sweet lover, Biyahing Awang Super, Village Super, sa mga van driver, mga bus driver. Padahan-dahan lamang sa inyo pong pagmamaneho. Sa mga may stranded na mga motorista dahil nga po sa mga pag-apaw ng mga tubig baha sa mga highway. Lalo na dyan sa bahagi po ng Narciso Ramos Highway. Dyan sa area po ng Kapatagan at Balabagan, Malabang. Yan yung mga madalas na may mga pagbaha. Good morning po sa inyo. Kay Dato Tuguto, kay Sibay Adam, kay Jun Kesan, kay Samira Abbas ng Pamudin at kay Dato Uno Oto di Maukom at kay Paibi Ganoy ng Barin, kay Sukarno Edsa, kay Muhammad Glang, kay Noah Kapite at kay Jasmine Lawas ng Marahan, kay Padre Elmar Cortel. Kumusta Pads sa UP? Wala bang mga pagbaha dyan Pads? Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Nagpapatuloy ang mga
rescue operations ng mga feed team ng Maguindanao del Sur at del Norte, maging ang mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa kanila po mga nasasakupan dulot po ng pananalasa ng bagyong si Inday, na kung saan nilan sa mga bayan at mga barangay nakaranas po ng matinding pagbaha at ng flash floods dahil sa malakas na ulan na walang humpay na pabugso-bugsong ulan. Dito sa bahagi po ng Maguindanao del Sur, umabot na po sa mahigit 12,000 na mga pamilya mula sa 24 na mga bayan sa Maguindanao del Sur ang apektado po ng bagyong si Inday na nakaranas po ng pagbaha. Patuloy ang sinasagawang assessment at validation ng MSSD sa mga pamilya na apektuhan ng flash floods. Nagsasagawa na rin ng rapid assessment ang kanilang mga social welfare frontliners upang matukoy ang lawak ng pinsala at agarang mga pangangailangan ng mga residente bilang paghahanda sa mabilis na pamamahagi ng nararapat na tulong. Gayunpaman, nagpapatuloy pa ang validation sa iba pang mga lugar kaya posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga apektado po ng pagbaha sa Maguindanao del Sur. Unang radyo, unang balita. Ganon din dito sa bahagi po ng Maguindanao del Norte, naka-alerto na rin ang PDRIM ng del Norte sa mga tao sa kanilang mga tawag na natatanggap na humingi po ng tulong dahil nga po dito sa hagupit ng bagyong si Inday. Lalo na dyan sa bayan po ng Parang na kahapon nagpapatuloy ang kanilang rescue operation sa mga naipit ng pagbaha dyan sa bahagi ng Barangay Magsaysay, katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ganon din dito sa bahagi po ng Northern Kabuntalan, inilikas din po sa ligtas na lugar ang mga residente sa mga binahang 4 na barangay ng Northern Kabuntalan. Ganon din dito sa bayan po ng Dato din na Sinswat, nakaranas po ng pagbaha ang ilang mga barangay na kaagad naman po nagsagawa po ng assessment si Mayor Dato Baba Abbas kasama ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Sa bayan naman ng Dato Saudi, ang Patuan sa Maguindanao del Sur, pinuntahan din kahapon ni Mayor Dato Basir Badjo Oto ang apektadong mga bayan o barangay. 7 sa 8 barangay nito ang nakaranas ng pagbaha, maging ang provincial road ng Salvo going to Dato Salibo ay nakaranas ng pagbaha. Kanyang tinungo kahapon ng barangay Kitango ng National o Provincial Road kung saan ay nag-apaw o mistulang ilog ang naturang provincial road. Mas lalong mataas ang tubig sa mga liblib na mga barangay ng Kitango, Dapiawan, Elian, Kitapok at ng Madea. Unang radyo, unang balita. Sa Cotabato City, tuloy ang kanselado po ang klase Day 2 ngayon dahil nga po dito sa bagyong si Inday. Kahapon inanunsyo ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw na tuloy o extend ang wala pong klase sa Cotabato City dulot po ng bagyong si Inday dahil nga po sa pabugso-bugsong ulan natin pong nararanasan. Ganon din sa probinsya po ng Maguindanao del Sur, suspendido din po ang klase sa lahat ng antas dulot po ng bagyong si Inday. Pinayuan ang mga estudyante na manatiling nasa kanila pong tahanan habang nananalasa itong bagyong si Inday. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, nagpakalat din po ng mga police personnel ang Provincial Maguindanao Police Office ng Del Sur sa iba't ibang bahagi ng lalawigan upang tumulong sa mga residente na apektuhan ng malakas na pagulan at pagbaha dulot ng masamang panahon. Ayon sa Maguindanao del Sur Provincial Police Office, nakatuon ng deployment sa pagsasagawa ng rescue operation, pagbibigay ng ayuda, pagpapanatili ng kaayusan at pakipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at disaster response agencies upang mapabilis ang paglikas at pagtugon sa mga apektadong lugar. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang mga sitwasyon sa buong lalawigan
at tiniyak na nakahanda silang magdagdag ng mga puwersa at iba pang kinakailangang resources kung lalo pang lumala ang epekto po ng masamang panahon. Unang radyo, unang balita. Kahapon din po na umaga, binisita ni LNP President ng Maguindanao del Sur, Mayor Dato Nathaniel Mitimbang, ang Tambunan na kung saan ito po yung labis na naapektuhan ng pagbaha dahil yung National Highway ay apektado. Hindi po nakatawid kahapon yung mga motorista dahil nga po sa naturang pagtaas po ng tubig baha sa highway. Ang makakadaan lamang yung mga malalaking truck. Ayon pa kay Mayor Nathaniel Mitimbang, alauna pasado ng madaling araw kahapon nang tumaas ang tubig baha sa National Highway po ng Tambunan. Pumapaw ang ilog sa naturang lugar, kung kaya't ito po ay dumiretso sa mga kabahayan at mga tindahan along the National Highway hanggang sa hindi na po madaanan ng mga malilit na sasakyan na naturang lugar. Hanggang kahapon ng umaga at kinahaponan ay may mga tubig pa rin sa National Highway ng Tambunan sa Gindulungan. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Isayos po niyong orasan, oras natin ganap ng alas 5:20 na po ng umaga. Tatak RMN. Atin na po nga tunguin mga kasama. Report natin mga kasamang Radyoman na kumala po ng balita. Ating unang dakwan sa Radyoman.webs. Aspalto sa highway po ng Parang Abay natuklap habang dito naman sa Talayan binaha din po yung ilang mga bayan. Ating dakwan sa detalye ng report na yan sa Radyoman.webs abang DXMY. Tatak RMN Report. Natanggal ang aspalto sa National Highway ng Barangay Making, Parang, Maguindanao del Norte dulot ng walang humpay na pagbuhos ng ulan kahapon at ngayong araw dahil sa Super Typhoon Inday. Sa video upload, makikitang durog-durog ang pagkakatanggal ng aspalto na sinasabing bagong gawa pa ito. Pinuna naman ito ng netizen na posibleng substandard ang pagkakagawa o minadali dahilan na natanggal ang umano'y matibay na aspalto. Samantala sa Maguindanao del Sur, magdamag na hindi nadaanan ng National Highway ng Barangay Tambunan, Talayan, Maguindanao del Sur. Makarang bumaha dulot ng rumagasang tubig ulan mula sa bulubunduking bahagi ng nasabing bayan. Agad namang idineploy ang mga rescuer ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur PD, RRMO, PNP at militar para sa pagsisigurong ligtas na dadaan ng mga motorista sa lugar. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman EBS, abang tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Natwab sa balitang yan. Kumusta kayo sa Tambunan dahil may mga pag-ulan pa rin po kagabi. Hanggang kaninang madaling araw, yan yung highway na mabilis po na binabaha ang kalsada. Dahil nga po sa pag-apaw ng ilog. Malaki na yung ilog dyan sa bahagi po ng Talayan at Gindulungan. Samantala ito, malungkot na balita. 3 katao daw patay sa isinagawang operasyon po ng militar laban sa mga lawless group. Sa detalye sa Radyoman, Dato Julie Mapalaw. Ronda Presinto. Patay ang 3 kataong pinaniniwalaang kasapi ng lawless group matapos maglunsad ng joint operation ng pulisya at militar sa sitio Kinamuran, Barangay Pantar, Banisilan, North Cotabato habang ipinapatupad ang warrant of arrest laban sa mga target. Ayon sa Cotabato Police Provincial Office, nawis armadong engkwentro ang naturang operasyon matapos umanong magpuputok ng baril ang mga suspect sa arresting team sa halip na sumuko ang mga ito. Nagkaroon din ng hiwalayan na palitan ng putok ng baril sa kalapit na lugar bago nakatakas ang ilang pang-armadong kasamahan ng naturang grupo. Matapos ang operasyon, na-recover naman ng mga otoridad ang 2 M16 rifle at isang magazine-fed shotgun. Wala namang nasugatan sa panig ng pulisya at militar habang nagpapatuloy ang hot pursuit clearing operation at investigasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga nasawi at maaresto ang iba pang kasapi ng naturang grupo. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala nakuha natin ang report naman ni Radyoman Daisy Mangod.
DSWD-12 patuloy sa paghatid ng tulong isang buwan matapos ang lindol. Sa detalye sa Radyoman Day si Mangod. DXMY. Tata, RMN Report. Makalipas ang isang buwan mula nang manalasa ang magnitude 7.8 na lindol sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, nananatiling nakaagapay ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 12 sa mga pamilyang naapektuhan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na paghahatid ng tulong at iba't ibang serbisyo. Sa loob ng isang buwan, umabot na sa 328,507 na apektadong pamilya sa Region 12 at Bangsamoro Region ang naabot ng tulong ng DSWD at mga katuwang na ahensya sa pamamagitan ng iba't ibang disaster response interventions bilang bahagi ng patuloy na pagtugon sa mga naapektuhan ng lindol. Kasabay ng National Disaster Resilience Month 2026, patuloy na isinusulong ng DSWD Field Office 12 ang kahalagahan ng pagiging handa, sama-samang pagkilos at katatagan upang matiyak ang mas ligtas at mas matibay na mga komunidad. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak R. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyoman Daisy sa balitang yan. Ingat po tayo sa mga kababayan po natin dahil bigla pong babagsak ang ulan. Lalo na sa mga sandaling ito, makulimlim na naman ang kalangitan. Baka bigla namang bubuhos ang malakas na ulan. Ganito talaga pag may bagyo. Nandyan yung biglang malakas na buhos ng ulan. Good morning sa mga nakamonitor pa rin po sa atin. Kay Ray Molina watching from Makilala sa North Cotabato. Kay Mohani Bauda ng Banukagon dyan sa area po ng Pigkawayan. Kay Sir Datoteng Latif, good morning. Kay Bay Saada Mastura Datumanong Latif ng Poblacion 1 sa Cotabato. Bibisita kami dyan, Sir Teng, para sa ating Milo event. Dyan sa mag-house to house kami. Meron kaming pipiliin o meron kaming bahay na pupuntahan. Susuyurin para nang sa ganon kukumustahin kung meron bang Milo energy drink, Milo na pampagana. Diyan sa Poblacion 1 at Poblacion Mother at Poblacion 2, magkakatabi lamang po itong tatlong barangay sa Cotabato City. Kaya kita-kits mamaya. At diyan din po sa bagay ng RH8, RH10. Good morning po sa inyo kay Parida Balabaga ng SGA Tugunan sa barangay Lagunde. At kay Diara Uyaw, good morning kay Jenoline Hailon. Nakikinig kami ng XMY kay Violet Ningasca Pantuhan. Sarap magkape sa malamig na umaga habang nanonood sa Kidapawan City po kami. Masarap ba? Malamig dyan sa inyo sa Kidapawan dahil mataas na area. Masarap kung Anas Coffee, native coffee nyo pong iniinom sa mga sandaling ito. Plus may mainit na tinapay. Kay Sally Abdul Karim, good morning. Kay Tarhata Abbas Abdullah. Kay Manisan Jezabel dito sa amin sa bahay. Sa area po ng Pansakala, good morning. Kay Randy Santisas, kay City Aina Sabdula. Shout out sa lahat ng kababayan namin. Ingat po, lahat sila, especially sa pamilya ko dyan sa barangay Bungo. Bungo ba ito? Bungo family, Benito, muli may family, Lansikan, from GSKP, Barangay Badak, GSKP. Good morning. Kay Beta Swagabla, good morning sa Chris Lambil. Kay Hasan Nosain, good morning sa Baguio po ng Palimbang. Oras mga kasama, ganap ng 5:28 na po ng umaga. Oras na para tayo pa humigop ng Muscleman Strong Coffee para may lakas tayo sa buong maghapon. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with Alpha, Beta at Gamma Mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be MX Extraordinary with MX3. Uy!
Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Ang trabaho at oportunidad, mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Good vibes mga kapamilya! Live on air kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin? Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko. So ang iBerry nakatulong sa'yo, Tita? Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang rido ay alitan ng angkan na nagdudulot ng karahasan at paulit-ulit na paghihiganti na sumisira sa pamumuhay at kinabukasan ng Bangsamoro. Sa bawat sigalot, mga inosenteng kababaihan at kabataan ng kadalasang nadadamay. Ngunit may daan tungo sa paghilom at pagkakasundo. Hindi kailangan ipamana ang galit sa susunod na henerasyon. Piliin ang pag-uusap kaysa karahasan at pagkakasundo kaysa paghihiganti. Katuwang ninyo ang Ministry of Public Order and Safety BARM. Sama-sama nating wakasan ang rido sapagkat ang kapayapaan ay kolektibong pananagutan. Sa pagkakaisa, makakamit natin ang isang ligtas at mapayapang Bangsamoro. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos ang nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Idol, meron ka bang may Milo story? Kwento ng batang Milo champion ba yan? Ibahagi na yan dahil baka ikaw manalo ng exciting prizes. Mga idol sa Cotabato, isang masayang Sabado ang naghihintay sa inyo ngayong July 11 para sa Milo Champion Energy Race. Kita-kits tayo sa covered court ng Bliss Project, Barangay Rosalets No. 8, Cotabato City para sa ating main highlight, ang tapatan ng walong bomb at kid pairs na magpapakitang gila sa ating race. Pumunta at suportahan ang inyong paboritong magnanay at maging parte ng aksyon. Hindi lang yan, dahil may exciting games at papremyo rin para sa lahat ng panunood. Kaya ihanda inyong energy, ibahagi ang inyong may Milo story at sumugod sa covered court ng Bliss Project, Barangay Rosalets No. 8, Cotabato 3. Ang Milo Champion Energy Race ay hatid sa inyo ng DXMY 90.9 FM Cotabato at ng Milo. Mag-Milo everyday! Ahoy! Kidney Care Time! Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action man siya minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban.
Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. O radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras, ganap ng alas 5:35 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa pag-atid po ng mga balita nga nakalap na niyo pong Radyo Man ngayong makulimlim na umaga po ng Friday Gamat Saguna. Adjust sa buwan po ng July 2026, mga kasama sa mga lalabas ng tahanan. Magdala ng payong jacket dahil nagbabadya naman ng ulan sa mga sandaling ito. Napakadilim ang kalangitan dito sa bahagi po ng Cotabato City. Diyan sa area ng Dos, baka umuulan na sa mga sandaling ito dahil makulimlim ang kanilang kalangitan. Ngayong araw diyan sa bahagi po ng Poblacion 1, Poblacion Mother at Poblacion 2 para po dito sa Milo Idol Sukichak. Kami po ay pupunta sa mga bahay-bahay para dito sa Milo Idol Sukichak. At dito rin po sa area po ng RH8 at RH10 sa Cotabato City. Bukas, kita-kits tayo dyan sa bahagi po ng Bless Covered Court dyan sa RH8 para sa ating Milo Champion Energy Race Challenge o competition bukas. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin na kay Ronnie Gamit. Malakas ang ulan dito sa amin, Idol, sa UP. Aba, malakas sa inyo dito sa amin. Papaulan pa lang. Ingat po kayo dyan, Sir Ronnie Gamit sa UP. Kay Raida Musa, good morning. Binabati ko po yung mga taga Banisilan, North Cotabato. Malakas pong ulan sa buong Magdamag dito sa Banisilan. Ingat kayo dyan, Mama, dahil baka may mga pagguho ng lupa dyan. Kay Cam Sally Gumander, good morning sa Bugabong Sultan na Mastura sa Maguindanao del Norte. Kay Ma'am Ruby at kay Sir Jun Lantaya, good morning. Dyan sa bahagi ng Tapayan, Sultan na Mastura. At dito rin po sa Team Talipapa, good morning po sa inyo. Kay Ate Jane, Kuya Jun Amis at kay Kuya Sarge Wanday. At kay Kuya Rigor, good morning. Kay Raymond Abakahin sa RH9 at kay Mambay Mems Balaw, good morning. Sa area po ng RH10, RH11 sa San Pablo Village. Kay Sir Kadapi Uto ng Landbang, good morning po sa inyo. Dumako tayo sa karagdagang detalye pa rin po nating balita, mga kasama. Voluntaryong sumuko sa pamahalaan. Bitbit ang kanilang mga matataas na kalibre ng armas ang tatlong dating kasapi ng armadong grupo sa isinagawang culmination program ng Modified Community Support Program sa 34th Infantry Battalion sa Barangay Bialong, Sheriff Agwak sa Maguindanao del Sur. Kabilang sa mga sinukong armas ang isang RPG, 2 Grand Rifle at 2 pistola na formal na tinanggap ng 6th Officer Brigade. Ayon sa militar, ang pagbabalik loob ng tatlo ay bunga ng patuloy na information campaign na naghikayat sa mga natitirang miyembro ng armadong grupo na isuko ang kanilang mga armas at samantalahin ang programang pangkapayapaan ng pamahalaan. Kasabay ng programa, nagsagawa din ng serbisyo karaban ang mga ahensya ng pamahalaan at pamamahagi po ng food packs, bigas at cash assistance sa mga nagbalik loob bilang suporta sa kanilang reintegration. Unang Radyo, Unang Balita. Dito naman sa Cotabato City kahapon, 3 mayor at mahigit sa 180 na mga kagawad punong barangay konsyal mula sa 2 munisipyo sa Lanao del Sur ang sagyaran at ang Masyu, habang dito naman sa Maguindanao del Sur
ay itong bayan po ng Dato Salibo ang nanumpa bilang mga bagong miyembro ng Bangsamoro Federalist Party. Tampok sa magkakasunod na seremonya ang paglipat na Mayor Jaila Ludin Angin ng Sagyaran na Mayor Romy Giling ng Masyu at Mayor Comini Sandigan ng Dato Salibo na pawang mga dating miyembro ng partido UBGP at ngayon ay lumipat ito sa BAP. Pinangunahan ni BAP President at Chairman na MP Dr. Tumanda Antok ang panunumpa ng mga bagong miyembro. Sa kanyang mensahe, sinabi niyang sa Bangsamoro Federalist Party ay nagkakaisa at magkakaibigan ang iba't ibang revolutionaryo group, sektor at mga lokal na pamalaan upang sama-samang isulong ang mas matatag na inklusibong Bangsamoro. Kasama ring dumalo sa programa ang mga nominado ng partido, mga nominado ng iba't ibang sector wings o sectoral wings at mga opisyal ng provincial chapter ng BAP mula sa Lanao del Sur at sa Lanao o sa Maguindanao del Sur. Unang radyo, unang balita. I cannot find words na equivalent na mag-express ng pasasalamat sa ating mga kababayan, ating mga kasamahan sa Lanao del Sur. Alam ko, mahirap kayo makarating sa Cotabato City dahil sa napakalakas ng ulan. Yung Dato Salibo nahirapan nga umabot dumating sa Cotabato City dahil naikot nila yung Maguindanao del Sur, bumalik sa SGA para lang makarating sa Cotabato City. Tuluyan na delay yung ating programa dahil doon sa baha na naidulot ng malakas na ulan kagabi. Paumanhin na rin pagbalik dahil sa dulot ng landslide sa napakalakas na ulan. We hope na sana bigyan tayo ni Allah ng maluwag na kalsada pabalik sa Lanao del Sur. Nandiyan DMPW, no? Nasa revolutionary groups, MNLF at MILF. Sumama rin yung local government units. Sa katunayan, yung mga governors ng probinsya na nasasakupan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At yung mga importanteng sectors ng society kasama sa pagbuo ng Bangsamoro Federalist Party. Binuo natin ito para sa atin at para magkaisa, maging unifying factor yung Bangsamoro Federalist Party. Sa huli, kahit na mawawala yung mga importanteng revolutionary group, nandito yung BAP na kabilang yung Moro National Liberation Front, kabilang yung MILF, kabilang yung local chief executives ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at yung mga sectors, nandito pa rin yung buong isang Bangsamoro. Unang radyo, unang balita. Nagbigay naman ng mensahe kahapon ang alkalde po ng Masyu sa Lanao del Sur na kung saan siya po ay kasama nito ang mga barangay chairman at umanib na dito sa BFP kasama ang mga kapitan. Ito ng mayor at naging successful, gusto ko rin tulungan ng aking mga constituents. At sa nakikita kong ang BFP ay nandyan ang lahat ng klaseng sektor. So sigurado na pag sumanib ka o sumali ka sa BP as being the local chief executive, maiaalay mo ang tunay na serbisyo sa lahat ng sektor na constituents mo. Kaya before na pumunta ako dito to take my oath, ilang bisis ko na kinonsulta ang pamilya ko. Then bumaba ako sa aking mga supporters, mga leaders, mga barangay chairman para konsultahin sila kung sila ba sang-ayon sa aking desisyon at kung nandyan ang suporta nila sa ating desisyon at alhamdulillah majority. Sa Masyo we have 35 barangays
and with me here, 19 barangay chairpersons are dito, and some of my SB members are present today who take their oath and will be willing to support for the party. Unang radyo, unang balita. Ganon din, nagbigay din po ng mensahe ang alkalde po ng Sagyaran, si Mayor Angin. Bitbit nito ang 30 mga barangay chairman nito na kasamang nanumpa kahapon sa BFP. Unang radyo, unang balita. Sa kalaman ng lahat, isa po sa nomini ng BFP ay taga Sagyaran. Isa po doon yung lolo namin, yung si Vice Commander Bobby Amaycoro. So, kasama ko po ang 30 barangays ng aming municipality. Siguro pwede po tumayot ang lahat para i-recognize. Yan po. With the 30 barangays of Municipality of Sagyaran, kami po ay sumusuporta sa Bangsamoro Federalist Party. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita sa Cotabato City kahapon, nilunsad na ng Implementing Rules and Regulation o IRR ng Bangsamoro Nutrition Commissions Act of 2025, isang mahalagang hakbang na layuning palakasin ang kampanya laban sa malnutrasyon sa Bangsamoro Region. Ayon pa kay Bangsamoro Parliament Member at Health Minister Dr. Cadel Jojo Sinulinding, ang paglulunsad ng IRR ay isang makasaysayang tagumpay para sa Bangsamoro Parliament at sa residente ng Rion. Sinabi ni Doc Sinulinding na matagal na niyang isinusulong ang hadikaing gawing pangunahing karapatan ng bawat bata. Ang sapat sa nutrisyon at ang pagpapatupad ng batas ay isang hakbang upang maisakatuparan nito. Nagpasalamat din siya sa kay-interim Chief Minister Abdro Pasamigambar Makakuha, sa Bangsamoro Parliament Speaker Muhammad Yacub, mga miyembro pa ng BTA at sa iba pang mga komite na naging katuwang sa pagbuo ng batas unang IRR. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa DXMY sa Pilipinas, ganap ng alas 5:46 na po ng umaga. Tatak RMN. Balikan natin mga kasama yung ating mga kasamang Radyoman ng kumala po ng balita. Balikan natin sa Radyoman Dato Jul dahil yung ambush na nangyari dyan sa bahagi po ng Lanao sa Calanugas. Karagdagang detalye sa Radyoman Dato Jul di Mapalaw. Ronda Presinto. Patay on the spot ang isang miyembro ng Bureau of Fire Protection o BFP habang tatlo nitong kasamahan ang nakaligtas matapos tambangan ng di pa nakikilalang mga salarin sa barangay Bubungaranaw, Calanugas, Lanao del Sur, pasado alas 7:30 ng gabi. Kinilala ni Lanao del Sur Police Provincial Office Director, Police Colonel Cesar Kabuhat ang nasawi na si Fire Officer 1 Abdul Hamid Rangires de Marin na nakatalaga sa Malabang Fire Station sa nasabing lalawigan. Sugatan ngunit ligtas naman ang tatlo nitong kasamahan na sakay rin ng kanilang sasakyan nang mangyari ang naturang pananambang. Batay sa paunang investigasyon, patungo sana ang mga biktima sa Malabang mula sa bayan ng Masiw sa nasabing lalawigan, sakay ng isang Toyota Hilux ng pagbabarilin na mga sospek na sakay naman ng motorsiklo. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo at kung sino ang mga nasa likod ng naturang karumaldumal na krimen. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala, 102,000 nalaga ng smuggled cigarettes na sabat sa Parang. Sa detalye sa Radyoman Dato Ebs Abang. Ronda Presinto.
Nasabat ng mga elemento ng parang MPS at 1401st Alpha Company ng RMFB 14A ang mahigit 100,000 halaga ng smuggled cigarettes sa isang lalaking driver ng isang Suzuki Stingray na may plate number MPS 5735 nang mapadaan alas 11 ng umaga kahapon sa barangay Pinantaw, Parang Maguindanao del Norte. Kinilala ni parang MPS sa Chief Police Lieutenant Colonel Mark Harry Buglosa ang suspek na si alias Saripudin, 30 anyos residente sa Balabagan, Lanao del Sur. Ayon sa report, plain view ng matuklasan ng PNP sa ilalim ng box seats ang New Berlin cigarettes na tinakpan di umano ng prutas na durian para hindi mahalata. Sa investigasyon, tinatayang 120 reams ng sigarilyo ang na-recover na nagkakahalaga ng 102,861 pesos. Nakadagdag i-turnover sa BOC ang mga nasabat na sigarilyo para sa naayong disposisyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs Abang, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat, Web, sa balitang yan. Balikan natin sa Radyo Man Daisy. Monitoring at validation sa mga pamilya apektado ng bagyong Inday patuloy na isinasagawa. Sa detalye sa Radyo Man Daisy Mangod. DXMY. Tatak RMN Report. Patuloy ang Ministry of Social Services and Development o MSSD Maguindanao del Sur Provincial Operations Office sa pagsasagawa ng monitoring at validation sa mga pamilyang naapektuhan ng flash flood dulot ng bagyong Inday sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Sa kabila ng malawakang bagbaha na nakaapekto sa halos lahat ng mga munisipalidad sa Maguindanao del Sur, patuloy na nagsasagawa ang mga social welfare frontliners ng rapid assessment upang matukoy ang lawak ng pinsala at agarang pangangailangan ng mga apektadong pamilya bilang batayan sa mabilis na paghahatid ng kinakailangang tulong. Batay sa paunang validation, mahigit 12,000 family households ang naitalang naapektuhan ng flash flood. Patuloy pa ring isinasagawa ang validation sa mga natitirang lugar, kaya inaasahang maaari pang tumaas ang bilang ng mga pamilyang maitatala bilang apektado. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Salamat, Radyo Man Daisy. Ating silipin muna resulta ng drone ng PCSO kahapon na hindi po umurong sa pagtulong. Alas 2, Suertres 883, samantalang 5 PM naman Suertres 244. Alas 9, Suertres 324, 6 digit naman kagabing alas 9. Lumabas sa 186,494. Ang tumoy 494 sa milyones na pa-premyo 642. Nasa 10 million ang jackpot prize. Winning combination po natin 38, 29, 27, 28, 42 at 02. 649 naman nasa 63 million na plus ang jackpot prize. Winning combination po natin 44, 23, 21, 16, 36 at 10. Congratulations sa nakakuha ng winning combination na yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin ha. Kay Dato Pike Benito ng Tabiran, kay Abdul Moxie Gumander ng Jensan, kay Lalaine Kamid. Malamig na morning, DXMY, kay Bayo Makul Sumitibang Waya, kay Dato Tong Waya sa Purok Bay Alabi, kay Danny Labrador, kay Matwa Manguda sa Tanuel at kay Mar Martinez. Maulang umaga kay Susan Aliman ng Kiampas, kay Fatima Otto Abdullah Ayob. Malamig na umaga dito sa RH9 sa Cotabato City. Balitang Showbiz. Balikan natin sa Radyo Man Daisy update naman sa mga Marites. Super proud girlfriend si Barbie Imperial sa kanyang kasintahan na si Richard Gutierrez. Sa kanyang Instagram post, ipinangalandakan nga ni Barbie na siya ang date ni Richard sa The 9th Eddies. Kinilala si Richard bilang box office hero sa kanyang pagganap sa Shake, Rattle and Roll Evil Origins ng Regal Entertainment Incorporated. Say ni Barbie sa kanyang post para sa nobyo, "Proud of you always." Pinusuan naman ito ng kanilang kapwa celebrity katulad ni na Richmond Gutierrez, Angelica Panganiban at Jody Santa Maria. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Man Daisy sa balitang showbiz. Susunod na si Radyo Man ni Sam Erwin Kabilbigan at Radyo Man.web sabang sa programang Straight to the Point. Ating naging partner this morning si Radyo Man Danilo Malaran at si Radyo Man Eric Ricardo Madamba Jr.
Ito po yung Radyoman Michael Laswan. Happy weekend. Kita-kits mami ha sa mga barangay para po dito sa Milo Check mami ang 8 o'clock.